O speaking of ano pala, o nga pala, ito, topic din pala natin ngayon yan. O speaking of DILG, sige. Pag-usapan natin itong DILG ngayon. O nga pala, sakto second topic ko siya. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no, actually, ano na to nakakasawa na pag-usapan to Yun nga lang po kasi, medyo good job dito si NBA Director Melvin Matibag. Kilala niyo ba si Melvin Matibag mga kababayan? Yung NBA Director natin, yung bago. Dati po siyang malapit kay Duterte. At siya po secretary ata, kung hindi ko nakakamali, secretary siya ng PDP Laban. Pero eventually nung nalaman nga po niya na PDP Laban, papunta nga po papunta para sa Sara Duterte presidency, umalis po yung si Melvin Matibag. At sinabi po ni Melvin Matibag na talagang spoiled brat talaga yung si Sara Duterte. At sa ngayon mga babayan, medyo na bumibilib po ako kay Melvin Matibag ngayon kasi pinasabpi na niya po si Baste. O si Baste Duterte, pinapasabpi na niya. Buti pa si Melvin Matibag, pinasabpi na si Baste. Pero yung mismong direct authority sa mga mayor ng ating DILG, lalang. Pasupot-supot lang. Di ba wala lang, di ba? Pasupot-supot lang kay Baste Pero ang point natin dito, pwede po kasing tanggihan ni Baste yan, yung sabpina niya sa NBI. Pwede po kasing abogado lang ipadala niya dyan. Pero dito po kay DILG, Boying Rimulya, DILG, John Vic Rimulya, kapag pinasabpinan niya si Baste talaga pupunta. Kaya medyo nano nga ako Di ba? Direct authority, support lang So ito ito pala nabalita pala to kailan to isang araw Pina, may issue. Okay, so yan sinasabi niya. So sabi ni Melvin Batibag NBA Director. So yung mga ganyang bagay, nasabihin naman metaphor or what. But as our mandate, so sa mandate sila nakatingin we're always mindful of the security of our president at babantayan natin yan. Kailangan natin siguro imbestigahan yan na maayos. Si John Vic, wala, support yan. Masupot-supot lang hanggang supot-supot lang talaga. Sabi dito, we are reviewing it at tinitingnan natin kung kailangan gawin yan. But kung umabot sa ganung sitwasyon, we will not hesitate na magpadala ng sampina para siya mismo ang magbigay ng linaw. Di ba? Ayan ang sagot, di ba? Dating DDS po yan, di ba? Si John Vic, ano nangyari? So, tapanan natin itong video ni Melvin Matibag, Ganyang bagay, sasabihin na naman, metaphor or what, but as our mandate, we always mindful of the security of our... Actually, ito ang palusot nila kasi nila dito, metaphor daw po yung ulo. Yung sinabi nga daw po ni Baste Duterte na ang kailangan natin dito, ulo ng presidente, metaphor lang daw po yun. Kasi ibig sabihin daw po ang ibig sabihin daw ng ulo is pamumuno ng Presidente Bongbong Marcos. Sino tanga maniniwala doon? Di ba alam naman natin ibig sabihin ng ulo, di ba? Bata pa lang tayo, alam na natin ibig sabihin nun Dalhin mo ang ulo, di ba? Ibig sabihin nun, patay. Ko naman. So ngayon, ang sabi ng NBA director natin, kami po nakabase sa mandato. Ang mandato nila is protektahan ng presidente. Buti pa yung NBI Buti pa yung NBI, ganyan di ba? Good job naman tayo dyan kay Melvin Matibag, oo. Wala si John Vic, wala no? We always mindful of the security of our president at babantayan natin yan at kailangan natin sigurong imbestigahan ng mas maayos para malaman natin kung ano talaga ang intensyon. Sapagkat sa nakikita ko ngayon, parang paulit-ulit nanggagaling sa kanilang pamilya noon si Vice President Sara. Ngayon, si Basti naman, ang sinasabi lagi, yung ulo lagi ng presidente yung binabanggit nila. Di ba?
tama si Melvin Matibag no? Kasi parang nagiging nakasanayan nila ng pamilya Duterte na banggitin ng ulo-ulo na yan So ang point natin dito, nakaka-impluwensya po sila ng mga bobong mga DDS kasi. Yun Nakaka-impluwensya sila ng bobong mga DDS. Na okay lang pala na basusin yung presidente na pagbantaan na papatayin. Nagawa nga ni Sara Ayun yan Ayun ang ibig natin sabihin dito, John Vic John Vic, hindi ito tungkol sa support si Baste o puro salita lang si Baste. Ang point natin dito, di ba? Nakakasanayan na po ng mga DDS yung ganyang klaseng gawain. Na okay lang pagbantaan yung presidente kasi nga nagawa ni Sara at saka ni Baste. Tinan ninyo. Di ba? Kung paano nila pagbantaan yung presidente ngayon. Di ba? Si PBBM daw po, patay na. May stage 4 cancer. So, okay lang. Di ba? So, gano'n ba ibig sabihin ng John Vic? Okay lang, ganon. So, sabi ko nga, palalalimin natin at titingnan natin ito kung anong direksyon ang talagang tinutumbok ng mga pananalita na ganyan. We are reviewing it at tinitingnan natin kung kinakailangan gawin yan. But kung umabot sa ganung sitwasyon, we will not hesitate na magpadala ng subpoena para siya mismo magbigay linaw. Well, so ang problema ng subpoena, ito ang problema po ng subpoena sa NBI, pwedeng kahit abogado lang pwedeng kahit abogado lang pumunta. Pwede yun. Di ba? Pwedeng gawin ng pwedeng gawin ni Baste yun. Pero pag DILG po nagsalita, di ba? Pag DILG po nagsalita, kasi nga patandaan natin, yung DILG, under po siya, no? Si Baste ay under dito sa DILG. Department of Interior of Local Government Local government niya, kaya nga mayor kasama diyan So under po si Baste, no, ni John Vic. Ibig sabihin nun, kapag si John Vic po nagpatawag ng mayor, pupunta yan. Pupunta yan. Ano sabi ni John Vic? Tinan nyo, nagpa-interview na naman siya dito. May bago na naman siya interview. Diba ganyan po kabisi ang ating Saan na ba tayo? Yan. Baste. Yan. So ganyan po kabisi ang ating DILG secretary. Araw-araw, 'di ba? 3 beses isang araw, no, may umaga, may tanghali, may hapon. Puro po interview. 'Di ba? Ang daming bookings. Wag po nating hanapan ng trabaho si John Vic. Tandaan po natin na masyado siyang busy sa mga interview. Ano ba mas importante? 'Di ba yung seguridad ng presidente o yung mga interview niya? Siyempre interview niya. Mas importante yung interview ni John Vic kasi para sa sarili niya 'yan. Presidente, papalitan din 'yan, pero ang political career ko, kung ako si John Vic, 'di ba? Mas importante 'to kaysa buhay ng presidente. Ganyan po ang utak ng ng DILG natin. Tandaan nyo may radyo. Ilan yung registration natin? Ang dami niyan. May git 20, di ba? Tapos may TV station. May online platform. Kawawa naman yung DILG natin. No, tapos hanapan pa natin ng trabaho na para ipagsampina si Baste Duterte. Napaka-abusado naman natin tao niyan. Napaka-abusado naman natin Pilipino niyan. Kawawa naman si John Vic. Tingnan nyo to Kinukumusta raw kayo ni Baste? Hindi, actually hindi. Nung nagsalita si Madriaga, nag-statement si Madriaga na ayon daw sa tatay ni Baste, well, dalawa si Pulong, referring to Pulong, ay baliw. Tapos si Baste ay bading. Nagsalita si Mayor Baste, sabi niya, ano daw? Bading ako, sabi ni Madriaga.
kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Ayan, Isama mo pa si Tore at si Bangag. Anytime, anywhere, just inform me and I will be there. Sabi ko, ang tapang talaga nito si Mayor Baste. Pero tinawag siyang supot ni Secretary John Vic, hindi man lang yung inamon. Ba't nyo ba tinawag na support? So, yun lang yun. Support lang. Walang sampina. Walang para sa seguridad ng presidente. Support lang, ganon. Oh. Okay. Puro salita eh. Alam mo tayo, laki tayo sa kali. Di ba? Kung tayo, matakdak lang tapos wala namang follow-up. Di ba? Di support ka, di ba? Di ba? Normal naman sa atin yun. Hindi naman ano yun eh. Hindi mo. Di ba? Pero hindi ba kayo hinahamon? Kasi mahilig maghamon to si Mayor Baste. Tulad nga ito, si Madriaga. Ito naman. Hindi pa. Bakit kaya? Ang laki ni John Vic. Tumitingin din pala sa hahamunin. Ang liit kasi ni Madriaga eh. Tapos may posas pa. Gambira. Well, Secretary, ako po, kidding aside, yung po bang ganito mga statements ni Mayor Baste, halimbawa, inappoint naman siya o inialal siya bilang Pangulo ng isang malaking partido, pero yung sasabihin niyang isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos, bilang isang Pangulo po ng isang syudad na meron po kayong administrative supervision, wala ba kayong mga guidelines tungkol sa gawi ng mga opisyal ng pamahalaan? Di ba? Okay, di ba? Napaka-firm ng question ni Taberna dito, di ba? So, anong sagot ni John Vic? Pinag-aralan namin yan. Yung sinabi niya kasi is hasn't crossed the line of a direct threat. Diba? It can mean other things. Merong room for interpretation. So, Anong other things? So, naniniwala ka sa metaphor? Naniniwala ka sa metaphor na ang ibig sabihin ng ulo ng presidente ay pamumuno ni Bongbong Marcos? Naniniwala ka doon? Mga kababayan, no? Kung ibang tao siguro nagsalita, okay lang, mapapalagpas natin. Pero pag ang isang pamilya na alam naman po natin na mamamatay tao, na may history na pumapatay ng tao, may history na nag-hire ng hitman, tulad ng ginawa ni Sara Duterte, sasabihin ni John Vic, hindi, yung sinabi ni Baste, debatable kasi ibig sabihin nun eh. Meron ibang ibig sabihin nun eh. Talaga? Galing sa isang DILG secretary? Ganon? It's other way around naman yan. May posibilidad din sa other way around. DILG secretary? Para maklaro mo kung ibig sabihin ni Baste, ipatawag mo. Hindi yung ikaw nag-interpret, hindi ikaw yung nag-interpolate, hindi ikaw yung umintindi kung metaphor ba yun o hindi. Ano ba yan? Di ba? Tama, di ba? Kasi ito paliwanag natin Sabi nga po ni John Vic, ulitin na lang natin. Sige. Wala ba kayong mga guidelines tungkol sa gawi ng mga opisyal ng pamahalaan? pinag-aralan namin yan. Yung sinabi niya kasi is hasn't crossed the line of a direct threat. Diba? It can mean other things. Merong room for interpretation. It may, di ba, meron doon pwedeng ibang ibig sabihin nun. No, so, kayo na umintindi kung ano ibig sabihin ni Baste. Alam nyo, para maging malinaw yan, ipatawag mo. Ay, ito yung sinasabi natin, di ba? Si John Vic na mismo may sabi na yung binabanggit nga po ni Baste Duterte hindi pa naman daw nag-across the line para sa direct threat. At posibleng may ibang ibig sabihin yun. Yung ang kailangan natin, ang ulo ng presidente, posibleng may ibang ibig sabihin yun. So, ikaw na umintindi. No, hindi si Baste. Ang sinasabi natin dito, para maliwanag, kung ano ba talaga ibig sabihin ng sinabi ni Baste, ipatawag mo. Ipasabpina mo. Ipagpaliwanag mo siya. Ano ang ibig sabihin na ang ulo ng presidente ang kailangan natin? Hindi ikaw yung mag-iintindi.
Ako yung point natin mga kababayan. Puta, coming from the ILG secretary, ganon. Buhay ng presidente nakasalalay dito, sabihin mo lang, yung ibig sabihin ng ulo ng presidente, may ibig sabihin yan. Kaya hindi ko na kinasuhan or hindi ko na pinasampina. Buti pa yung NBI pa pinasampina. Buti pa yung NBI iniimbitahan si Baste. Yun nga lang, pwede niya tanggihan. Ikaw, hindi niya pwedeng tanggihan. Kasi nga, DILG secretary ka. Bayan? So, yung ganyan, still within the bounds, hindi siya lumalagpas. Pero ang tingin ko dyan, kung pansinin mo masyado na kung sinasabi niya, lalaki lang kasi charge mo, tapos papaliwanag mo. Diba? Lalaki yan. Pero kung hindi mo, tawagin ko support, wala na, tumimik na. Lalaki daw. No? Hindi pa ba malaki? Nag-away na, di ba? Marcos Duterte nag-away na. Nagtawagan na nga ng bangag. Tawag na nga kay Presidente, bangag eh. Hindi na nga nire-respeto eh. Tapos sabihin mo, di ba, lalaki lang yan? Malaki na nga eh. O, tinan nyo, sabi niya pa dito. Papaliwanag mo. Diba? Lalaki yan. Pero kung hindi mo, tawagin ko support, wala na, tumimik na. Diba? Baka mamaya mag-react na yan. Pero you have to call him out. You have to call him out na hanggang salita lang siya. So kung I think it's better that way. So kung ano yung paraan ng pagsasalita niya, tatapatan mo rin ng ganong klase ng pakikipagbartagulan, ganon. Oo naman, ang yabang eh. Puro salita eh. Diba? Hindi, putang na. Kita mo, napaka-unethical talaga nito, no? Trabaho po ng DILG po yun na magpadala po ng sampina sa mga mayors kapag mayroong pagkakamali. Oh. Ngayon, kung hindi mo siya papasampina at tatawagin mong support, unethical ka. Di ba? Unethical na nga si Baste, unethical ka rin. Kasi dapat ang pinaka-procedure dito, kapag mayroong ganyang issue si Baste, or kahit saan mayor man, ipatawag mo. Ayun po yung procedure. Ngayon, ang ginawa mo, hindi ka sumunod sa procedure, tinawag mo lang siyang support. So, unethical yun. Yan tayo eh. Yan ang problema sa atin eh. But by the way, mga kababayan, no, tayo po umaasa na sana totoo yung chismis na DILG Secretary nga po si Sentry. Sana nga ganun mangyari. Kinukumusta raw kayo ni Baste? Diba? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replay, no? Masabi nyo nga po dito na sa bago nga pong statement ng NBI na posibleng nga raw po nilang issuean ng sampina si Baste dahil po sa ginawa niya. At ano po nga po masabi nyo nga po dito, kung kukumpara po natin, no, yung ginawa po ng NBI at ng DILG na ang ang pinaka may hawak talaga or jurisdiction po talaga dito po ko sa mga mayor katulad ni Baste is DILG. Pero bakit NBI po yung nagtatrabaho? Diba? So good job dito si Matibag, no? Si John Vic, wala. Balik ang Cavite. Gano'n na lang gawin mo sa 2028. Pagtapos sa termino ni PBBM, bumalik ang Cavite. Gano'n na lang, doon ka mag-joke-joke ba? No? So yun mga babayan, no? So okay, so may topic pa tayong isa.